Ito ba dalawang papel? Ito yung konstitusyon ngayon. Bantay kayo dito. Bantay kayo dito. It would have a long and lasting, miserable life for you all. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, iba-iba niya, si Marcos. Maniwalat ka hindi. After a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, Marcos rin. Ano ang dahilan? Gusto lang nilang ito. Sabihin mo nitong mga naging congressman rin ako. Sabi nila, ito lang mga provision, edukasyon, papasukin natin yung mga lahat, no? Princeton, kung ano yung maganda. Okay naman tayo. Yung UP natin hindi naman matatalo. Education, advertisement. Para sa akin, hindi na kailangan. Walang benta. Yan ang excuse ni Marcos noon. Pati ang excuse ni Marcos noon. Marcos. Pareho yan nila. Except dito, isang linya lang. Yan lang ang target nila. Ito, excuse lang ito para mabuksan lang ang konstitusyon. Hindi mo sabihin na ito lang ang galawin namin. Pag nagalaw yung konstitusyon, walang makakapara. Lahat na everything go. Ang gusto nilang pakialaman, ito yung termino ng tatay niya na bunalastog niya at itong konstitusyon ngayon ni Martin Romualdez, asawa ni Lisa, pati si Bongbong. Ano ang gusto nila? Mahabaan ang konstitusyon. Kasi noon nga, nilampastagan ni Marcos, napaalis siya sa Pilipinas, sinauli yung original. Pero, ginawang original, pero ang ginawa, one term lang ang president. 6 years, walang re-election. Kagaya sa akin. Yung konstitusyon na inabot, under which Marcos was elected, ganon rin. One term, 6 years. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos sa tatay na. Ang puntarya talaga nila, ito, dito. Yung term extension. Noon. Yang Constitution kung saan na siya nahiyalag, one term, 6 years. Ngayon, gusto nilang chat-chat, People's Initiative. Ang balita ko, may pangatlo na yan, Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila kahapon.
kasama ako dito. Ngayon lang rin dumating. Ipe, Senator Bongo, Senator Bato, Ikal, Fred, kita naman na. Fred, Big, tapos, ano kayo bigyan? Para naman masayahan kayo at masayan siya. At may ikwento lang niya, may kwento niya sa pamilya niya pag-uwi niya. 10 to 15 minutes. Senator Bato. Maayong gabi sa latong tanan. Magandang gabi sa ating lahat. Alam nyo, andito kami ngayon, Senator Bongo, at yung ating mga kasamahan lahat andito, dahil gusto namin ipakita kay Pastor Tibuloy na ang pagiging kaibigan ay hindi lamang kaibigan sa magandang panahon. Kaibigan tayo kahit na masama ang panahon. Andito kami para ipakita yung suporta namin kay Pastor Apollo Tibuloy. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat. Assalamualaikum sa mga Bisaya. Sino mga taga Mindanao dito? Sino mga taga Visayas? Sino mga Ilonggo? Ilente, parenti ko mga Ilonggo, Bongo, Ilonggo. Unang-una, nandito po kami ni Senator Bato de la Rosa dahil kami po ay naniniwala. Sabi nga niya kanina, dahil po sa pagiging kaibigan niya kay Mayor Rodrigo Duterte, ay ganun na po ang ginagawa sa kanya. Narito kami ni Bato na sumusuporta sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Mahal niyo si Pangulong Duterte? Pag mahal niyo si Pangulong Duterte, mahal natin ang ating kapwa Pilipino. At gaya ng sinasabi ko noon sa inyo, ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa ating Panginoon. Mahal namin kayo ni Pangulong Duterte at sama-sama po tayo rito. Patuloy kaming magmamahal sa aming kapwa Pilipino. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Salamat po. Mga kababayan kong Pilipino, sa makaisa pa, ngayon ko lang rin kayo nakita nung umalis ako ng Malacanang, ngayon lang. So pagpatawarin po ninyo ako, maghingi ako ng tawad. It comes late, but maraming salamat sa inyo at ginawa ako ninyong presidente.
pinuntahan ko dito, nandoon naman ako sa Davao, pag galo-galo nang ako lumakad, staggered, I use a cane, nagbabadtos na ako. Because of old age. I used to be, pupunta ako dito ng Davao, dito man ako nag-aral, at matatag at matigas ang katawan. Hindi ko naman nakalain na abutin ako ng Panginoong Diyos. Makatapos, makauwi, makatrabaho, at maging isang mayor doon for 23 years. Naging congressman, vice mayor ako ng anak ko. Tapos, after about almost 30 years, bumalik ako ng Maynila, hindi na estudyante, presidente na ako. Itong ibigay ko sa inyo, maliit ito na bagay. Pwede niyong itapon ito pagkatapos. Tapon mo lang sa isip mo. Pero pagdating ng panahon, nakikiusap ako sa inyo, nakaluhod, na huwag ninyong kalimutan, ito ay legal. It could spell the difference of what we have now, what we can pass to you, our children. At anong maibigay mo sa iyong mga apo at mga apo at mga anak ng mga apo niyo. Alam mo, may mga tao talagang ayaw ko sanang lumipas na. But every time sa ating history ni kung may presidente man who started first of all, na una gusto niyang kulikutin, pakialaman, kalkalin niya ang Constitution. Unfortunately, Ferdinand Marcos Sr. Kaya nagkataroon tayo ng from 4 years to another 4 years to martial law hanggang naging 20 years. They could have done it in 10 years. But because they wanted themselves in power, may mga tao dito kayo, lubay kay binanganak kayo si Marcos, namatayin lang kayo dyan sa nilibing kayo, si Marcos pa rin ang presidente niyo. Yan ang you know, kayo sa likod, yung mga lumad, hindi man tayo makakaintindihan dyan. Kayo mga Ilocano, kami yung mga Bisaya, mga Waray, mga Moro. Noong unang panahon, nakakaintindihan ba tayo? Noong una, inalipin tayo ng mga Espanyol. Wala tayong pulbura. Ang sekreto niyan, pulbura pati kanyon. So, nung unang putok-putok, at mabuti na lang itong si Magellan, sumimple, pumunta sa likod ni Magellan, at pinutol yung itlog niya ni Magellan. Kaya nung naging presidente ako, totoo yan,
tayo. Lahat ba tayo Pilipino? Tingin ako dyan sa mga stamps. Jose Rizal, Bonifacio, Apolinario Mabini, si Jacinto, Marcelo H. del Pilar. Okay yan sila. Narinig na natin noon sa mga lulo ko na ito mga mahusay ng tao. Pero nung napapalaki ako ng palaki, bakit puro Tagalog ito? May Ilocano. Sabi ko, wala ba tayong Bisaya na hero? Wala manat. Nakalimutan lang tayo ng mga Tagalog kasi sa Bisaya lang tayo. Tumpot ang Tagalog. Kaya nung nag-presidente ako, tinawag ko ito ba historical commission natin. Yung tayo, anong mga stamp natin. Hoy! Ngayon kayo. Kami bang mga Bisaya? Sino ang hero namin? Balitaan namin si Daguhoy sa Cebu. Ang problema kay Daguhoy of later years, nung bago na, ito mga pulis na gago, lahat ng mga pulis, ang tawag nila sa mga ganon, Daguhoy. Kung bakit ito gipangalan Daguhoy ang mga animal na kriminal na paano nila si Daguhoy hindi natin mahiro? O sino pa sabi doon? Yung tigas na Cebuano, sino? Sabi man nila, meron man sir. O sino? Pero isa man siya. Sino? Si Lapu-Lapu, sir. Yun ang pumatay kagwedip. Bukas pag walang istampa yan. Kaya ngayon, nandyan na si Lapu-Lapu, tapos si Daguhoy. So, sinabi ko sa mga pulis at military, huwag na ninyong tawagan yung mga hold-upper, mga kidnapper na Daguhoy. Ayaw ko, bakit nakaugulian nila? Hindi naman sinasadya siguro. Pero medyo may 2-3 na kami. Kung mamatay si Pepe o si Bongo, madagdagan natin ng pangatlong hero. Ito lang, hindi ko na lang nakabain. Ito ba dalawang papel? Ito yung konstitusyon ngayon. Bantay kayo dito. Bantay kayo dito. It would have a long and lasting, miserable life for you all. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, iba-iba niya, si Marcos. Maniwalat ka hindi. After a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, Marcos rin.
ano ang dahilan. Gusto lang nilang ito. Sabihin man itong mga naging congressman rin ako. Sabi nila, ito lang mga provision, edukasyon, papasokin natin yung mga lahat, no? Princeton, kung ano yung maganda. Okay naman tayo. Yung UP natin hindi naman matatalo. Education, advertisement. Para sa akin, hindi na kailangan. Walang kwenta. Yan ang excuse ni Marcos noon. Pati ang excuse ni Marcos noon. Marcos. Pareho yan nila. Except dito, isang linya lang. Yan lang ang target nila. Ito, excuse lang ito para mabuksan lang ang konstitusyon. Hindi mo sabihin na ito lang ang galawin namin. Pag nagalaw yung konstitusyon, walang makakapara. Lahat na everything go. Ang gusto nilang pakialaman, ito, yung termino ng tatay niya, nagbunalastog niya, at itong konstitusyon ngayon ni Martin Romualdez, asawa Lisa, pati si Bongbong. Ano ang gusto nila? Mahabaan ang konstitusyon. Kasi noon nga, nilampastagan ni Marcos, napaalis siya sa Pilipinas, sinauli yung original. Pero, ginawang original, pero ang ginawa, one term lang ang president. 6 years, walang re-election. Kagaya sa akin. Yung konstitusyon na inabot, under which Marcos was elected, ganon rin. One term, 6 years. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos sa tatay na. Ang puntarya talaga nila, ito, dito. Yung term extension. No one knows. Constitution kung saan na siya nahiyalag, one term 6 years. Ngayon gusto nilang Chacha, People's Initiative. Ang balita ko may pangatlo na yan, Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila kahapon. Of the executive branch of but he is considered as a trustee. Kasi trustee, pinagkatiwala sa kanila ang Kingdom of Jesus Christ. The real owner are the members of the religious organization. Mr. Chair, ano problem is pinag-usapan OJC